Hello, magandang araw po sa inyo mga kabisyo sa negosyo. Ito na naman ang inyong Kuya Juan, ang mentor ng bayan. At nandito po tayo ngayon sa Dingalan, Aurora Province. Dito sa Processing Center ng Matawi Agrarian Reform Beneficiaries and Small Cocoa Farmers Marketing Cooperative or short for Maribes Marco. At kasama po natin ang walang iba kundi si Chairman Rodolfo Ruiz at ang pinakagwapong taga-Department of Agrarian Reform na si Sir Kim Bausa. Ayan. Kasama din natin syempre on the background si Ma'am Rose Ann at si Ma'am Juliet na isa sa mga miyembro at staff ng cooperative ito. Nandito tayo upang i-promote ang mga banana chips nila na talaga namang napakasarap. At nung una ko pong natikman ito sa isang event sa SM Mega Mall, doon sa Mega Trade Hall, ako mismo amazed na amazed ako. Produkto ba talaga ng Pilipinas yan? So yan ay matitikman ninyo kapag kayo bibili nito. Pero bago yan, alamin lang po muna natin kung ano yung history at background ng banana processing project na ito at kung ano yung dahilan bakit ito yung negosyo na binuksan nila. Tanungin natin si Sir Rodolfo. Ayan. Sir, magkwento ka nga po muna bahagya tungkol sa processing center nyo. Bakit banana chips po sa lahat ng produktong meron dito sa Dingalan, Aurora? Dahil po ang banana chips po kasi ang siyang napili ng aming kooperatiba. Dahil ito po ang nagbukas ng aming matagal na panahon na paghihintay sa tulong ng gobyerno. Okay. Dahil po ng panahon kinakailangan po namin, ilang taon din po kami nakintay, at dumating nga po yung pagkakataon na ang DOST ay nag-iisang po ng isang tulong para sa aming kooperatiba. Okay. At noon nga po, ito ay sa bahay lang namin ginagawa dahil nga po wala kaming puhunan. At kung nga po ang isa naming membro, nasa po namin general manager, siya po kasi yung talagang gumagawa nito. At ang nangyari nga po nang dahil po sa pamagitan nga po ng DOST, binigay po niya yung kanyang proyekto sa kooperatiba. Okay. Kaya ito po yung unang-umpisang proyekto po namin. Dahil sa kanya, ito na po kami ngayon na kanya nag-umpisa yung proseso at tinulungan po kami ng DOST ng panahon ng proyekto. Ayan. So ganyan pala sila nag-umpisa. At talagang nakikita natin yung personal touch ng gobyerno. Tinulungan sila ng sangay ng ahensya ng gobyerno upang makapagsimula ng banana chips processing. At dahil na-mention natin ng gobyerno, kasama natin dito si Sir Kim. Tanungin natin, Sir Kim, ano yung mga tinutulong sa atin or ninyo sa kanila, sa aming mga Pilipino na mga assistants, ano yung binibigay ng Department of Agrarian Reform? Bali po sir, ang DAPO o Department of Agrarian Reform ay tumutulong po dito. Magkaya po na itong processing building po nila ay galing po dito sa Village Level Processing Center Enhancement Project o VLCEP. Okay. Then, ang GAR din po ang nakatutok na ahensya para po sa dealing operations at nag-assist din po sila para po maka-access po sila yung Maribes Marco technical financial assistance po sa mga iba't ibang ahensya gaya po ng Land Bank, PCA, CDA, at marami pa po. Ayan. So yan pala yung tinulong nila na kung saan kung wala po ang DAR ay wala pong nasimulang banana processing project dito sa Maribes Marco. At syempre, kasama po ang mga miyembro ng mga kooperatiba dito, ng komunidad na ito in particular, ay talagang nagtulungan sila at nakakreate sila ng mga produkto na kagaya nito. Actually, hindi lang po banana chips, meron pa silang mga upcoming na mga produkto, kaya abangan po natin. And, syempre tanungin natin, ilan na po ang miyembro nyo, sir? Sa kasalukuyan niya Opo. po, dati po kasi 106 nung kami po ay asosasyon. Opo. Nung naging kooperatiba na po, ito ay naging 56 na lang po hanggang sa kasalukuyan. So bumaba yung bilang. Bakit kaya ganun nangyari? Nakakalungkot naman. Kasi nga po, ibig sabihin kasi ang gato kasi, ang panlam niya, ang sakop ay yung mga CLOA holder. Okay. Kaya lang, totally po, yung mga CLOA holder naman, hindi naman totally sila mahilig sa pagpasok sa ganitong mga kooperatiba.
Kaya po pinalawak po namin na kahit hindi siya flow holder, ay tinanggap din po namin yung mga sariling mga kainin, gano'n, sa lupa. Kaya doon sa dami yun, doon na lang po na natili doon sa 56 members sa ngayon. Para po sa aming kaalaman, ano po yung ibig sabihin ng CLOA? Ang CLOA po kasi binigay ng DAR para po sa mga lupang pinagkaloob po ng gobyerno. Yung Parang awarded lang na lupa. Opo. Okay. Title din. Title din po. Pero in-award. In-award. Na binigyan na sila ng titulo. Kasi sa mga wala pang lote, walang lupa, may mga excess properties ang government, yun po yung ina-award. Isa pong hindi alam ng publiko, nating mga Pilipino, na ang DAR talaga maraming nagagawa. Hindi lang ang DAR, syempre ang DOST, Department of Science and Technology, ang DTI, Department of Trade and Industry, ang DOLE, Department of Labor and Employment, at ang PGAO, ang panlalawigan ng Aurora. Yan po ay local government unit, or provincial government unit dito sa Aurora Province. Actually, lahat nagtutulong-tulong upang mas sikapin nila na ang bawat barangay ay mabigyan ng mga tulong kagaya ng ginagawa ng DAR na ang napalitan ko kanina, mayroon silang mga kooperatiba sa iba't ibang bayan dito. Sir, paki-explain nga po yun. Kahit po dun dito po sa Matawi is the Malves Marco. Then sa Ibuna po, meron din po doon ang Ibuna Coco Farmers din po, na ang project naman po nila is Coco Jam. Okay. Then sa Uniray po, ang project naman po nila is Gabi Jeeps. Wow. So this is still part of the One Town, One Product of DTI. Tama po ba? Ayan. So, inaanyayahan ko po ang lahat, na wala pang negosyo, walang ginagawa sa bahay, na magmiyembro po kayo sa mga kooperatiba na meron sa inyong mga barangay, sa inyong mga bayan. Sapagkat ito ay talaga namang marami ang naitutulong, at kasama na po dito ay ang hindi lang pagtulong sa mga walang trabaho, kundi pagtulong sa mga nais ding magnegosyo. Kasi kanina habang kausap ko si Ma'am Juliet, Ma'am Rose Ann dito, nakwento lang nila sa akin na marami na daw na itulong ang asosasyong ito, ang kooperatiba na ito in particular, na tulong sa pamilya nila. Kasi nagtatrabaho sila dito, miyembro pa sila dito. Siyempre, pag miyembro, may share, So, kakaiba yung personal touch ng bawat miyembro. Kasi, siyempre, tulad nila, hands-on sila dito palagi. Kaya pag miyembro kayo, please lang naman, huwag yung hayaan na sila lang yung gumagawa, Magtulungan tayo, makipagtulungan tayo, share your personal knowledge, skills, di ba? I-share yung personal touch nyo para mas produktibo kayo at marami pa kayong magagawa. Sir, sa kasalukuyan, gaano na po karami yung production ninyo sa isang linggo? Ilang kilo po? Totally po sa isang linggo, depende po kasi sa order. Apo. Ay halos magdadala 3 luto po kami. And that is mga ilang kilo isang lutuan? More or less po kasi pagka doon sa raw materials, pumapakyaw po kami ng 150 kilos. Okay. Sa isang lutuan para hindi mahinugan. Kaya kung depende po sa order ng buyer, halos magdadala 3 kilo po kami. So marami-rami na rin po yung 150 kilos sa isang lutuan, 2 to 3. So mga approximately mga 450 kilos per week, At nabalitaan ko, sir, tama ba? 19 years na po ang inyong kooperatiba. At sa loob po ng 19 years, sir, ano po yung masasabi nyo na medyo crisis na dumating sa buhay nyo, dumaan? Sa kabuuan po kasi ng aming mga pagpapatuloy at paggawa po sa ilalim ng aming kooperatiba, ang mabigat lang po namin na nakakaharap po na problema ay pag dumating po ang kalamidad sa aming bayan. Kasi po alam naman natin ito ay sa Pacific at napakalakas po ng mga bagyong dumarating sa amin. Kaya po ang mga raw materials po namin, nasisira lahat yan. Kaya pagdating po ng panahon, umaangkat lang po kami sa kabanatuan para makapag-produce po kami ng So kaya po yung nagiging dahilan na nagpapahirap sa amin. Imbis na dito na sana ko po yung raw materials, umaangkat po kami sa ibang lugar tulad ng kabanatuan. So yun pala, isang crisis na napagdadaanan nila ay yung kakulangan ng supply ng raw materials
in particular, with this banana chips kasi nandito sila nakaharap sa punteriya sila ng Pacific Ocean. Siyempre, pag bumagyo nga naman or naghabagat, silang direktang natatamaan. So, isang natutunan kong lesson ngayon kay Sir ay naghahanap sila ng paraan na masolusyonan yung problema na maghahanap ng raw materials para may pagpatuloy nila yung paggawa ng banana chips upang hindi sila masira at upang makapag-supply pa rin sila sa mga kliyente nila. At kanina, sabi ni Sir dito, marami pa silang mga gustong tulungan. Sir, ano mga ibang mga proyekto ninyo sa DAR, maliban doon sa mga nabanggit ko kanina? Ano yung mga existing na mga ginagawa nyo po? Bawat, tulad dito, in particular itong banana processing project na to. Dahil po ngayon po, may isa pong program na i-award po dito sa Marives. Wow! Na bibigyan po sila ng dalawang kolong-kolong para po pang delivery. Tsaka po yung, dahil nga po, meron po sila dating banana pudding na hindi na po nagtuloy dahil nga po nasira yung oven. I-awardan din po sila. Wow, very good. Maraming salamat, sir. Ako na po mismo, yung personal na nagpapasalamat sa inyong ahensya, sa inyo ding personal na pagbisita palagi dito sa kanilang facility at very closely monitoring them, no? Kasi without you, sabi nga ni Sir kanina, hindi tatayo itong negosyo nilang ito na alam nila na makakatulong din sa ibang tao. So nakita ko dami talagang mga empleyado dito na natutulungan. At syempre, kapag may empleyado natutulungan, may tiyan na napapakain at may mga batang napapapasok sa school. At syempre, itong mga nasa likuran ko ngayong mga background na gumagawa sila, pinapakita nila sa inyo yung malinis na proseso, no? Ng properly, naman sila, tignan nyo, may mask, may hairnet pa, at syempre, kahit naka-mask yan, naka-smile yan. Kasi yung, the passion na paggawa ng isang produkto na alam nilang makakatulong or makakapagbigay ng saya sa bawat customer na bibili, iba talaga yung nagagawa ng tao na may pagmamahal sa puso. Ayan. Kaya sana patronize po natin ang kanilang mga produkto at anyway, promote ko na rin po. Naghahanap po sila ng mga resellers. Kaya yes, kung ikaw, nandiyan ka sa Metro Manila, nasa Pangasinan ka, nasa Mindanao ka, Davao, kung saan lupalop ka ng mundo, pwede kang maging reseller actually. Ayan. So hanapin mo lang po, Marives Marco, may page po sila. Or ako, personal, kontakin nyo ako sa page ko, ililink ko kayo sa kanila. Ang banana chips nila talaga hindi oily, hindi siya matamis na kagaya ng tamis ng ibang banana chips. Kaya don't worry if your sugar is high. Don't worry if you have some ailments na bawal ang matatamis sa inyo kasi ito natural lang ang lasa at talagang hindi siya nakakaumay. So crispy pati siya. Kanina pagtingin ko ganyan, grabe yung crackling sounds. Talagang very appetizing, no? Tsaka, syempre, appetizing talaga siya. Kaya, kung ako sa'yo, kaibigan, kabisyo sa negosyo, negosyo ka na, suportahan natin ang produktong lokal. Dahil itong lokal na mga produkto na ito ang tutulong sa ating mag-ahon, sa kahirapan. Makakatulong ito sa komunidad natin, and of course, sa ating mga advokasya, kagaya ng advokasya ng Vision Negosyo Movement, na tumulong sa mga maliliit na entrepreneurs. Maliit, malaki entrepreneur, basta kailangan niya ng tulong, tutulungan po natin yan. At patuloy po nating gagawin yan hanggat may mahirap pa. So, titigil lang natin pag wala nang mahirap sa Pilipinas. So, maraming salamat. Mabuhay po ang Marives ko. Mabuhay ang kooperatiba, mabuhay ang Department of Agrarian Reform at maging ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno na tumutulong sa ating mga negosyante, na ating mga entrepreneurs na gustong magnegosyo at higit sa lahat, ang mga taong kagaya mong nanonood ngayon na may gustong mabago sa buhay mo. At syempre, promote ko ang Vision Negosyo. Please subscribe, follow, share, and whatever you want. Basta importante, promote ang Vision Negosyo sa buong mundo, no?
At sana po ay patronize natin ulit ang mga pagkain or mga produktong lokal. So maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po din sa mga guests natin. At sana po ay patuloy na maging produktibo ito. Thank you po. Thank you. Ay, Chairman.